Mayroon ba silang ID at maayos ba ang kanilang uniforme? Okay, magaling mga bata. Meron bang humingan sa ating klase ngayon? Mabuti naman kung wala. Ngayon, nais kong basahin ninyo ang ating mga alituntunin. Maaari niyo ba basahin? Maraming salamat. Bago tayo tumungo sa ating diskusyon ngayon, ay magbalik-aral muna tayo. Sino sa inyo nakakaalala kung ano ang tinalakay natin noong nakaraan? Yes, Alfred. Magaling, Alfred. Ngayon, meron akong katanungan dito. Okay, maaari niyo bang basahin? Ang unang katanungan ay kumuha kayo ng inyong papel at sagutan ng ating pagsusubit. Okay, gumuhit ng masayang mukha kung tama ang hayag at malungkot na mukha kung mali naman ang hayag. Okay, sa unang tanong, iwasan ang tubig sa lahat ng oras kapag magtrabaho gamit ang kuryente. Sa pangalawang tanong, huwag kailanman humawak o mag-ayos ng anumang kagamitang elektrikal o cable kung basa ang inyong kamay. At ang pangatlong tanong, kapag may inayos kang saksakan sa inyong bahay, laging patayin muna ang kuryente. Sabihin mo lang kung anong gusto idagdag pa ito sa worksheet o module. Okay. Tapos na ba ang lahat? Okay, maraming salamat. At naalala niyo pa ang ating nakaraang diskusyon. At ngayon naman mga bata, meron akong aktibidad sa inyo. Meron akong ipapakita ng mga larawan at obserbahan ninyo kung ano ito. Ano ito mga bata? Yes, Julaysa, magaling. Ito ay isang malaking bahay. Ano ang kulay ng malaking bahay? Yes, Paul. Kulay itim. Okay, magaling. At ang pangalawang larawan, ano naman ito, Alfred? Okay, magaling. Ito ay isang upuan. Ito ay isang wooden chair. At ang pangatlo namang larawan ay ano ito? Erwin. Okay, magaling. Ito ay isang building. Maraming salamat at sa inyong partisipasyon mga bata. Ang dalawa namang aktibidad natin ay meron akong ipapakita sa inyong na video at obserbahan ninyo kung ano ang nasa video. Okay, makinig ang lahat. Okay, tapos na ba? Maraming salamat. Ayun mga bata, meron akong katanungan. Ano ang nangyari sa isang produkto kapag nilalagyan natin ito ng pagtapos na materyales? Yes, Lenny. Magaling, Lenny. At ikalawa naman tanong, kapag ginamitan ng tamang pagtapos na materyales, ano ang nagiging epekto nito sa produkto? Yes, CJ. Magaling, CJ. Bakit po sa palagay, mas madaling maibenta ang isang produktong may pagtapos na materyales? Yes, Kenneth. Magaling, Kenneth. Ngayon mga bata, masaya ako dahil dami kayo natutunan sa ating aktibidad. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay sandali naman mga bata, kung pasito muna ito.
material ay mas magiging maayos. Sandali lamang mga bata. Mas magiging maayos at presentable ang produkto kapag mas maraming gustong bumili. Ay ikalawa naman, nagbibigay ito ng kasiyahan sa mga namimili. Ang pangatlo, ginawa ito madali ang produkto na naibenta. Ang pangapat, tinatatagal at nagbibigay ito ang mga produkto. At ang panglima naman, patuloy na pinagbubuti ng mga negosyante ang kanilang produkto kapag patuloy din lumalago ang kanilang negosyo. Ngayon, meron pa mga materyales na meron itong mga materials kung ano ang ginagawa kaya meron ang mga produkto. Ang una ay ang nandali lamang mga bata. Ang una ay ang feeders. Ang feeders ay isang sanggab na nilalagay upang puno din ang uwang ang karaniwang ginagamit na kahoy upang punan ang mga sikat at lupa. Ang epekto naman nito sa mga materyales ay pinapakinig sa ibabaw ng kahoy sa pamamagitan ng pagtunog sa mga bitak at lupa. Ang ikalawa naman ay ang Palawa naman ay ang stain. Maaari niyo bang masakin? Maraming salamat. Ang stain ay isang uri ng pangkulay o kemikal na tumatagaw sa materyales upang baguhin ang kulay. Ito, ang epekto naman nito sa mga materyales ay pinapaganda ang mga sulat at sulat ng kahoy at nagdadagdag ng kulay at karakter sa kahoy. At ang pangatlo naman ay ang paint. Maaari niyo bang basahin? Maraming salamat. Ito ang paint. Ang paint ay ang pinakakaraniwang gamit na pangtapos at nagpapaganda sa isang bagay. At ang epekto naman nito sa mga materyales ay pinapaganda ang mga kagamitan nagawa sa kahoy at pinapadaling linisin. At ang pangatlo naman ay ang varnish. Maaari niyo bang basahin mga bata? Maraming salamat. Ang varnish ay isang malinaw na materyales mula sa dagta, karaniwang ginagamit sa mga kasangkapan. Meron akong halimbawa dito kung ano ang materyales ay ang varnish. Meron akong halimbawa sa ito. Ito ay isang kahoy. Makikita niyo dito sa kahoy na ito ay isang makintab dahil pinipintura nito ng isang tao ng isang varnish. Dahil ang epekto nito ay nagbibigay ng makintab na kinang sa kahoy at pinipigil ang pagpasok ng dumi sa maliliit na butas ng kahoy. Naintindihan niyo ba mga bata? Okay, maraming salamat. Ang ikaapat naman ay ang sandali lamang mga bata. Ang ikaapat naman ay enamel. Ang enamel ay isang uri ng pintura na may iba't ibang kulay na ginagamit sa kahoy at ang epekto naman nito ay nagbibigay ng proteksyon, magandang kulay at matibay na tapos na
gagawin. At ngayon, para sa unang pangkat, ang gagawin ninyo ay ang guhit ng produkto at lagyan ng finishing materials. At sa ikalawang pangkat naman ay maghanda ng pitch o presentation tungkol sa produkto. At sa ikatatlo naman ay ang magbigay ng komento batay sa presentasyon ng grupo. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang gawin ang inyong aktibidad. Okay, tapos na ba ang lahat? Magaling. Mari ba ang pumunta dito sa harapan ng unang grupo at i-presenta? Wow, magaling. Bigyan natin ng 3 palakpak ang unang grupo. 1, 2, 3, mahusay. At ang ikalawa namang grupo ay magaling. Maraming salamat. Bigyan natin ng 3 palakpak ang dalawang grupo. 1, 2, 3, mahusay. At ang panghuli namang pangkat ay narito pumunta dito sa harapan. Wow, magaling. Bigyan natin ng 3 palakpak ang ikatlong pangkat. 1, 2, 3, mahusay. At ngayon mga bata, meron akong mga katanungan. Ano ang nangyayari sa isang produkto kapag nilalagyan natin ito ng pangtapos na materyales? Yes, no ba? Magaling, no ba? At may ikalawa namang tanong, kapag ginagamitan ng tamang pangtapos na materyales, ano ang nagiging epekto sa produkto? Yes, Winnie, okay, magaling, Winnie. At ang pangatlo naman, bakit mo sa palagay mas nagamit maibenta ang isang produktong may pangtapos na materyales? Yes, Paul, mahusay, Paul. Kung ang ikaapat naman ay, kung ikaw ay mamimili, ano ang hanapin mo sa isang produkto? Yes, Jana, mahusay, Jana. At huli namang tanong, paano pinapakita ang pagiging responsable sa maingat na paggamit ng mga materyales? Yes, Shirley, mahusay, Shirley. Meron